Bago ang Summer League, naging headline agad ang Bucks dahil sa pag-sign ng sentrong si Miles Turner ng 4 years contract included ang 107 million. At winave nila ang kontrata nitong si Damian Lillard para mag-unload ng natitirang contract na nasa 113 million o 112 million mga parekoy sa natitirang 2 taon nito, at in-stretch nila yan sa loob ng 5 taon. Ibig sabihin magkakaroon ng humigit kumulang sa 22.5 million na cap hit sa bawat taon itong si Lillard kahit hindi na yan naglalaro sa Bucks. Dahil ginamit ng Bucks ang stretch provision para makagawa agad ng sapat na cap space na kailangan nilang gamitin para nga papirmahin itong si Miles Turner ng 4 years contract. Para nga sa retoolment plan ng mga to para mapanatili pa si Giannis sa kanilang roster, dahil kailangan ng mga to makapag-rebuild ngayon ng champion contender sa lineup sa paligid nitong si Giannis mismo. Dahil iyan na lang yung nakikitang paraan ng Bucks para manatili pa sa kanila itong si Giannis. Pero nakikitang hindi sapat itong si Turner bilang superstar co-star. Kahit nakikitang malaki ang impact na mamibigay nito pagdating sa front court, especially rim protection at 3-point shooting nito. Hindi ito kasing big time presence tulad nga nitong si Damian Lillard. Sa report pa nga hindi masaya si Giannis sa naging desisyon ng Bucks na i-stretch ang 113 million na contract ni Lillard para lang papirmahin itong si Turner. Kaya mas lumalaki ang usapin na pwedeng blockbuster trade ang mangyari ngayon bago magtapos ang trade deadline. At itong pangalan ni Giannis ang nauugnay dyan dahil ayon sa report naman nakatanggap ang Warriors ng balita na nakapagpataas ng tsansa ng mga to about sa possible trade kay Giannis, na nagpapahiwatig ng posibilidad na parang isang malaking blockbuster trade talaga ang mangyayari sa mga to. Kaya hanggang ngayon wala pa rin palang ginagawang hakbang ang Warriors sa trade, dahil ang talagang inaabangan niyan sa market itong si Giannis na gusto nilang makuha at makombine kay Butler at Curry. Ang trio na to kasi ang nakikita na may malaking potensyal na pwedeng ihambing sa death lineup ng Warriors noong 2015 to 2016 o ang run TMC ng 1990s, pero mas third level at mas high level pa nga raw ang kombinasyon na to dahil sa athleticism at versatility ng mga player mula kay Giannis, Curry at Butler. Kaya ganun na lang rin talaga ngayon ang interes pero tahimik lang na pag-aabang ng Warriors dito kay Giannis ngayon sa market. Si Bradley Beal ngayon may posibilidad na i-buyout ng Suns bago matapos ang offseason na to para sa natitirang contract niya na 110 to 111 million sa loob ng 2 taon. Dahil sa no trade clause mismo nito hindi siya madaling i-trade ng Suns. Mataas ang contract niya na baka walang team ang nakikitang maging interesado sa trade nito. Mas practical ang buyout, kaya yan yung pwedeng gamiting option ng Suns dyan, kung saan pwede siyang maging unrestricted free agent at pwedeng maraming team ang mag-offer dyan kahit sa maliit na kontrata lang. Dahil mainam siyang scoring sa off-ball o bilang bench scorer at may mataas na posibilidad na makuha ng Lakers si Bradley Beal ngayon pagkatapos ng buyout. Dahil may sapat na cap space at exception pa ang Lakers na natitira sa ngayon, pwedeng pumili ang Lakers dyan ng 1 to 2 years deal para kay Bill na nasa approximately MLE o biannual exception level sa halagang 7 to 15 million. Sapat na para pumasok sa under apron yung mga to. Sa kabilang dulo, si LBJ laman pa rin hanggang ngayon sa usapan, even na kumuha na yan ang player option niya sa Lakers. Hindi siya pwedeng i-trade ng Lakers dahil meron tong no trade clause. Kaya hindi maaaring ipatrade siya ng team nang hindi siya pumapayag. Hindi makakapag-rebuild ang Lakers sa paligid ngayon nitong si Luka Doncic dahil nakikitang mabigat pa ang salary cap space ng mga yan dahil sa laki ng annual salary nitong si LBJ mula sa 50 million na player option nito. Maraming report na pwedeng magkasundo ang Lakers at si LBJ na gumawa ng isang buyout contract kung hindi nakikita ni LBJ ang pagiging contender ng Lakers para sa susunod na season. Pwede ito mismo ang gumawa ng paraan para maglipat sa isang contender team na makakabuti pareha sa kanila. Ang Lakers makakaluwag sa salary cap hit at pwedeng makabuo ulit at makapag-rebuild kung aalis sa kanila itong si LBJ. At si LBJ naman pwedeng pumunta sa kahit anong team na magugustuhan niya na makakatulong sa kanya na makakuha ng isang championship title. At sa report may mga teams
tulad nga ng Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers at New York Knicks ang nakaabang dito kay LBJ kung sakaling iba-buyout nga ng Lakers ang contract niya. Pero syempre, mabibigay lang sa kanya ang veteran minimum contract. Yan yung possible maging senaryo mismo nitong si LBJ kung magpapasya yan na maglipat sa ibang team para sa susunod na season.